Lamat ng tuyong lupa, may pangarap na hindi natutuyo. Tahimik mang lumalaban ang aking mga kamay, ang bukas ay unti-unting hinuhubog. Hindi hadlang ang bagyo, tag-init, kung may pananalig nakapit sa dibdib. Balang araw, usbong din ng pag-asa, parang binhing matagal na naghintay sa lupa. Kahit mabagal ang takbo ng panahon, hindi mapipigil ang tibok ng pangarap. Sa bawat pawis na pumapatak sa lupa, may kwentong hindi kayang bilhin ng ginto. Hanggat may araw na muling sisikat, patuloy akong lalakad hanggang umusbong. Marami mang nagsabing imposible. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag. Mahal, Sabado ngayon. Isama natin ang mga bata sa bukid para makatulong. Oo, mahal. Mabuting isama natin sila para makatulong naman sa atin at makaimpis ng mga palay. Nina, Dong, bumangon na kayo mga anak. Tulungan ninyo kami sa bukid sa pag-iipon ng mga ginapas na palay. Itay, maglalaba po sana ako ng aking mga uniforme. Sabado po kasi ngayon. Alam mo na po, walang pasok. Ako na, anak. Ako na maglalaba pagbalik natin. Total, Sabado ngayon, ang mahalaga ngayon, magtulungan tayo mag-ipon ng mga palay sa bukid. Sige po, Nay. Kumain na tayo. Adong, ako na mag-asikaso ng kalabaw. Opo, Itay. Tay, sila na po ang aking tsinelas pampasok. Pag nakabenta na po tayo ng palay, pwede po ba kami bilhan ng bagong tsinelas? Oo naman mga anak. Dahil mababait kayo at masisipag, ibibili ko pa kayo ng bag. Maraming salamat po, Tay. Sabi sa'yo, Kuya sasama ako sa bukid at di ako maglalaba. Kaya pala, ang sabihin mo para may bago kang tsinelas. Kaya ka pala sasama. Sandali lang, Itay, magbibihis lang po kami. Tara na. Kahit umulan man o araw ay sumikat, patuloy ang pagsisikap hanggang pangarap ay matupad. Bukid-bukid kay gandang pagmasdan. Dito na pala ang tatay nyo. Tayo na, mga anak. Karga nyo na yung mga gamit pambukid natin. Huwag kalilimutan yung mga takuri, kape at asukal ha. Nandito na, Dante.
No, ikaw na magsakay sa kalabaw. Maglalakad na lang kami ng iyong nanay. Uy, tay. Yaman ng kalikasan, kailan may di kukupas. Habang may lipa araw at ulan na Bibili na tayo ni tatay ng bagong tsinelas, kuya. Oo, Nina. Kasi lumaluma na rin talaga ang mga chinilas natin. Di ba? tahanan. Dito ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Pre! Mayong aga sa inyo ni Mare. May maaga man, pre. Oo, nagkauna ka mo? Way pagid pre, sakto gid kay way pa kami pamahaw. O, sige, tama-tama. May nilaga kong saging, tapos mga pita. Ali, sulod ka mo. Day! Tor! Liganay ka mo day kay mamahaw ta. Sulod, sulod. Sulod ka, sulod. Kay gutom na gid. Pre, daw nami subong ang ani mo ah. Daw matimsog kag mabugat. Pero daw makabawi kagid subong. Kaluyan sang Ginoo, pre. Payo man gani kay bawalan mo. Kadako na gid sang utang ko kay Sir Jordan. Makon mo. Asin sa sulod sang balay, asin bitsin. Tanan nga kinanglanon namon sa sulod sang balay. Dito gina utang pa. Di basi makatibawas-tibawas na kami sini. Amon man gani. Siling ni Jordan laba-laba naging kuno amon nga utang. Hindi na gani kuno higot sa karbaw. Bago pa man sumikat ang araw sa silangan, ako'y kasama na ng lupang minamahal. Sa bawat hakbang sa putik ng bukirin, pangarap ng pamilya ang aking pasan. Maraming bagyo ang dumaan sa aking buhay. May mga panahong halos mawalan ng saysay. Ngunit sa bawat luha na bumagsak sa lupa, may bagong pag-asang ikaw ang nagbigay. Hindi mo hinayaang mawalan ako ng lakas. Ikaw ang ilaw sa bawat madilim na bukas. Sa bawat binhing buong pusong itinanim, nakita ko ang himala sa iyong pag-ibig. Ako'y magsasaka, Anak ng lupa, pawis ang puhunan, pag-asa ang dala, kasama ang Diyos. sa bawat umaga. Kahit bigang ang lupa, May ani pa rin darating. hindi ako nahihiya sa putik at pawis. Dahil dito nabubuhay ang maraming pamilya. Ang dangal ko'y hindi nasusukat sa yaman, Kundi sa pusong tapat na naglilingkod sa bayan. Tinuruan mo kaming mahalin ang kalikasan. Ingatan ang lupang iyong ipinagkatiwala. Sa organikong pagsasaka, Muling nabuhay ang pag-asa
nakita namin ang iyong biyaya. Ako'y magsasaka At ito ang aking karangalan kasama ang Diyos. sa bawat laban. Bawat butil ng ani ay awit ng Pasasalamat bawat bagong umaga. ay tanda ng iyong awa. Habang may lupang aking aararuhin, habang may pusong patuloy Na mananalig ipagmamalaki kong ako'y isang magsasaka. at ang lahat ng papuri ay sa Diyos na Sir Jordan, tao po. O Dante, Alingason. O Dante, ano na ang ating gagawin? Ito na ba yung palay na kakaani mo lang? Opo, Sir Jordan. Tara na, timbangin na natin, Dante. Sige, Sir Jordan. Baka makabayad na kami sa aming pagkakautang. Dong, timbang! Oo nga, Dante. Kasi nagtatampo na si Alma. Pasensya na kayo, Sir Jordan. Pagsasaka lang talaga ang hanap buhay namin. Alam mo Manang Ason, kung ang utang ninyo ay kagaya ng binhi ng palay, nagkaugat na po siguro sa sobrang tagal. Pasensya na po kayo, Ma'am Alma. Ano pa nga ba ang aking magagawa? Sir Jordan, mawalang galang na po. Magkano pa ang kuha ninyo? Sa ngayon, Dante, 8 per kilo lang. Kasi marami pa akong stock dyan sa loob. Kaya sa ngayon, 8 lang talaga ang kuha namin. Sir, pwede bang 10? Ang baba naman po. Alam mo, Ason, Dante, 8 lang talaga ngayon. At saka tignan mo, medyo basa at may batik pa ang palay ninyo. Alam nyo, kukuha pa ako ng magbibilad nito. Tapos stock lang. Matutulog na naman yung aming puhunan nito. Dante, Ason, ito na ang kabuuan ng inyong palay. Umabot siya ng 326 kilos. I-times natin sa 8 pesos, ang lahat ay 2,608. Dante, Ason, ang total ng inyong utang sa aming tindahan ay 3,188 pesos. Nandito ang halaga at petsa kung kailan ninyo ito kinuha sa aming tindahan. Paano yan, Dante? Kulang pa yung napagbintahan nating palay, pangbayad natin sa utang. Di bali, may awa ang Diyos. Makakabawi din tayo sa susunod na pagsasaka natin. Sana nga, Dante. Hirap na ako sa ating kalagayan. Naapektuhan na yung pag-aaral ng mga bata sa ating kalagayan. Sir Jordan, pwede po bang makautang ng 2 pares na tsinelas?
At saka makabali na rin po ng 2,000 piso kung inyong mararapatin. Sa ngayon, Dante, wala kaming hawak na pera. Nasa palay lahat. Pasensya na ha, Dante, Ason. Pero sa sunod na araw, bumalik kayo. Ganun po ba? Salamat po, aalis na po kami. Alma! Bigyan mo nga sila ng 2 pares ng tsinelas na pangbata. O ate, bigay mo sa tita yung tsinelas. Salamat, Sir Jordan. Mag-ingat kayo, Mang Dante, Aling Ason, sa inyong pag-uwi. Tsinelas lang talaga ang may bigay natin, Ason, sa mga bata. Utang pa. Kailan kaya tayo makaahon sa ganitong sitwasyon? Hayaan mo. May awa ang Diyos. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ilang tagtanim na rin tayong laging lugi. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagmahal na ang abono. Dagdag pa ang pang-spray sa insekto at ang pangkuhol. Kung hindi naman tayo mag-aabono, hindi naman tayo aani ng malaki. Kailan kaya tayo makakaalis sa ganitong sitwasyon? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi, Dante. Babawi tayo. Hindi tayo susuko. Tuloy ang laban. Adong, ito na yung tsinelas mo at sa'yo, Nina. Sana nagustuhan ninyo. Nay, Tay, alam po namin kung gaano ka nagsisikap para sa amin ni Kuya. Pabigay po lahat ng mga pangangailangan namin. Maraming salamat po sa bagong tsinelas. Kahit na papaano, meron kaming bagong tsinelas. Salamat po, Tay. Nay. Pasensya na kayo mga anak, ha? Yan lang talaga ang kaya ng tatay. Ayos lang po. Magandang umaga po sa inyo. Ano pong may paglilingkod ng aming tanggapan? Ma'am, naparito po kami tungkol sa inyong programa sa agriculture. Ganun po ba? Maaari po bang umupo muna kayo? Ma'am, magandang umaga po. May bisita pong mga farmers galing sa isang barangay. Mga sir, pasok na po kayo sa opisina ni ma'am. Magandang umaga po, madam. Magandang umaga din po. Tuloy po kayo. Tuloy po. Maupo po kayo. Dito po ako. Asang barangay po kayo nanggaling? Kami po ay nanggaling sa Barangay Isugod. Ano pong may paglilingkod ng aming opisina sa inyo? Nais po naming malaman kung ang inyong tanggapan ay mayroon bang programa para sa aming mga magsasaka tulad ng pagbibigay ng abono, binhi at insecticide. Sa ngayon po ay wala pa. Pero siguro sa mga susunod na pagkakataon, magkaroon na rin ng aming tanggapan. Kasi po,
ang mga intervention na ibinababa sa amin, yun pong mga nasa programa lang po. So, maghintay-hintay na lang po muna tayo at baka may dumating po. Ganun po ba, madam? Opo. Pero kung sakali po na may dumating na tulong dito sa aming tanggapan, ay wag po kayong mag-alala. Agad-agad po namin ipaparating sa inyong punong barangay. Tuloy na po kami, ma'am. Sige po. Maraming po salamat sa pagbisita. Mabuti dumating ka na, Dante. Si Nina, hinatid kanina ng kanyang mga kaklase at ang kanyang teacher. Masama daw ang kanyang pakiramdam. Nahilo daw sa kanilang classroom. Mabuti pa. Dalhin natin kay Mang Ador na albularyo. Tara na. Sige, mabuti pa. Ano bang nangyari kay Nina Dante? Son, ikaw na mag-istorya. Kaninang bandang hapon po, hinatid ng kanyang guro at ang kanyang mga kaklase. Nahilo po siya, nawalan po ng malay at may lagnat. Malamang nabati siya sa mga engkanto. Din ba siya nag-aagi? Doon po sa lumang sementeryo po. Nabati siya sa mga lulo kaglula niya na nailibing sa sementeryo. Susan, magkuha ka ng itlog, pinggan at saka kandila. Ang sakit pala niya ay galing sa sementeryo. Nakaagi siya, gintuyaw-tuyawan siya sa mga lulo niya nga nangamatay sang una. Mang Ador, wala bang lunas para gumaling agad si Nina? Mayroon naman lunas ang sakit ni Nina. Magdala kamo ng bigas na tapol at manok nga puti. Kag ihandog ninyo sa gubat para gumaling si Nina. Sige po, Mang Ador. Gagawin po namin lahat ng sinabi nyo. Tayo na, Ason. Adong, ikaw na muna bahala sa kapatid mo. Kupoy tay! Mga Ador, dito na po kami. Nagawa ba ninyo ang ipagawa ko sa inyo? Maraming salamat, Mang Ador, sa inyong kagandahang loob sa amin. Mang Ador, Aling Susan, maraming salamat sa tulong ninyong mag-asawa. Walang anuman ang importante nga gumaling si Nina.
Tao po! Tao po! Ligay? Oh, Ason, ikaw pala. Kumusta ka na? Ako nga. Baka pwede pa utang mo na ako ng isang Royal tsaka isang Skyflakes. May sakit kasi si Nina. Oh, ito oh. Salamat, Migay ha. Napakabait mo talaga. Salamat talaga. Son, mabuti dumating ka na. Bumalik ulit ang lagnat ni Nina. Ha? Ganun ba? Paring Dante, mayong adlaw sa inyo ni Mare. Oh, Paniberto, ikaw pala. Pare, kumusta? Pinapasabi pala ng ating President na may pagpupulong tayo sa linggo ng hapon. Pre, pakisabi baka hindi ako makadalo. Kasi bumalik yung lagnat ni Nina. Kailangan namin dalhin sa kabilang baryo ng albularyo. Ganun ba? Pero pare, bakit sa kabilang baryo pa? Bakit hindi na lang sa doktor para masuri talaga kung ano talaga ang kanyang karamdaman? Pare, hapon na. Wala na pang pasahero masasakyan papuntang bayan. Mare, si paring Raning may tricycle. Baka pwede natin siyang kausapin para maihatid kayo sa bayan. Ang mag-asawang Raning at Susan, mabait naman yon. Magandang gabi po. Ano pong nangyari sa pasyente? Nung nakarang araw, nagkasakit po siya. Nilagnat po siya at nagkonvulsyon po. Sige po, kunan ko po muna siya ng vital signs bago ko po i-report kay Doc. Ma, ano pong pangalan ng pasyente? Nina de la Cruz po. Kukunan ko po muna siya ng vital signs ha. Ma'am, ang taas po ng lagnat ni Nina. Ilang araw na po siyang ganito. Ang taas ng kanyang lagnat. Sa palagay ko, halos isang linggo po siyang nilalagnat. Nung nilalagnat po siya ng ganito kataas, ano po yung mga pangunahing gamot ang ibibigay niyo po? Wala po Dok. Wala po Dok. Okay, sige po. Yung nakuha ko pong vital sign po ay i-report ko muna kay Doc. Yung kanya pong lagnat ay pabalang-balang pa po sa loob ng isang minuto. Nung taas ng kanyang lagnat ay... Nurse na ba yan? Opo. Tapos hindi niya din. Nakuhaan na siya ng... Okay na ang kanyang body temperature, blood pressure. Pakikuha na lang siya ng sample ng ihi at saka ng dugo para mapasuri na natin sa laboratory at nalaman pa mo kanyang sakit. Okay, Mrs. Sa ngayon, i-admit muna natin siya habang hinihintay po natin yung result ng mga laboratory. Salamat Dok. Okay, si nurse na po ang bahala sa inyo. Ma'am, ito po yung lalagyan ng so, ilalagay lang po siya sa bibig. Yung CR po natin. Hindi ko makapatawad ang sarili ko kapag may nangyari kay Nina. Ason, bakit sadyang mahirap ang buhay ng isang masasaka?
kang magsalita ng ganyan, Dante. Ang Diyos ay mahabagin. Sa Kanya tayo umasa at magtiwala. Marami na tayong mga pagsubok na pinagdaanan. At itong matinding pagsubok na ito ay hindi dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Huwag tayong bibitaw, Dante. Magpakatatag tayo. Alang-alang man lang sa ating mga pangarap. Nurse, ito ang mga reseta na bibilihing mga gamot ni Nena. Pakibigay na sa kanila, pakipaliwanag. Sige po, Doc. Salamat po. Magandang hapon po, magandang hapon. Kumusta ang may sakit? Ma'am, makuha po ako ng vital sign niya po, ha? Sige po. Nilalagnat pa rin po ba siya, ma'am? Hindi na rin po masyado, ma'am. Ano po ang nararamdaman mo na ngayon? Ano na? Ma'am, meron pong ibinigay si Doc na mga reseta. So, ito po yung mga gamot po niya. So, ito po ay tatlo. Medyo marami-rami po dahil po yan po rin ay sa malubhana po ang kalagayan niya. Diyos ko, saan tayo kuha ng pagkasusin natin sa pambili ng gamot ni Nina? Meron pa man akong naitabi na konting pera, Dante, nung naibenta yung baboy natin nakaraan. At merong inabot si Maring Susan bago tayo umalis. Pero sa palagay ko, Dante, hindi yun kakasya. Pero bahala na. Punta na lang muna ako sa butika. Baka bukas ay ipapabili na naman ang mga gamot para sa pangangailangan niya dito sa ospital. Saan tayo kukuha ng pangbibili natin? Hindi ko alam, Dante. Siguro, ibenta na lang natin yung ating kalabaw. Ang balita ko, si Mang Maneng, ahente yan siya ng kalabaw. Paano kaya kung ibenta na lang natin yung ating kalabaw? Wala na akong mga katuwang sa pagsasaka kung magkaganon. Naiintindihan ko, Dante. Si Paring Berto, mababait at matulungin naman sila. At saka uso naman ang bayanihan dito. At baka pwedeng makisuyo kung bakante ang kanyang kalabaw. Ganyan na lang siguro. Ikaw na muna dito, huwag muna ako para kausapin si Mama Ning. Sige, Dante. Ingat ka lagi. Magandang umaga, Dok.
Mrs., may resulta na po ang ilan sa laboratory ng inyong anak. Base po sa resulta ng laboratory ni Nina, nagkaroon po siya ng komplikasyon sa baga. Base naman sa resulta ng ihi niya, meron din po siyang infeksyon. Kaya kailangan po natin ng mahaba-habang gamutan para bumalik siya at hindi mauwi sa pneumonia ang bronchitis niya. Kung may mga katanungan pa po kayo o nais malaman, pwede po kayong pumunta sa ating nurse station. Salamat, Dok. Mrs., inumin na po ang mga gamot, ha? Opo, Dok. Salamat, Dok. Mang Dante, may kapayatan yung kalabaw. Tingin ko hanggang 8 mil lang ako dito. Pero kung maganda sana ang kanyang katawan at mataba, baka kaya ko pa ng 9 o 10. Pero sa ngayon, baka hanggang 8 mil lang talaga ako. Wala akong magagawa, Maning. Kailangan namin talaga ng pera para sa gamutan ni Nina. Sige, kung ganun, Mang Dante, kukunin ko na lang siya ng 8 mil. Maning, kulang? Biro lang, Mang Dante. Marunong ka pala magbilang. Maraming salamat, Maning. Ano na, Mang Dante? Mauna na kami kay malayo pa ang bayan. So, kumusta kayo? Kumain na ba kayo? Tumidala akong para sa inyo. Nadala niya rin Susan. Napakabait talaga ng mga kaibigan natin, Dante. Oo nga. Kumusta si Nina? Anong sabi ng doktor? Ang sabi ng doktor, nagkaroon ng komplikasyon yung kanyang baga. At nakita rin sa kanyang ihi na mayroong infection din. Hindi ko na maalala. Ang iba basta ang alam mo lang, ang sabi ng doktor, medyo mahaba-haba ang kanyang gamutan. Dala ko na pala ang bayad sa kalawang natin na pagbintahan. 8,000 lang. Dahil sabi ni Maning, payat daw at saka maliit. Pwede na ito. Sige pa paano, makakatulong na ito sa pagpapangamot ni Nina dito sa ospital. Oo, Ason. Uuwi muna kami ni Adong para makatulong siya sa trabaho sa bukid. Sige, Dante. Magandang araw sa iyo, kaibigang Ason. Kamusta ka na? Si Nina, kumusta na yung kalagayan niya? Siya nga pala, meron akong nais na ipakilala sa iyo, si Ma'am Grace. Matagal lang naikwento ni Virgie sa akin na may sakit ang inyong anak na si Nina. Naku, mukhang matagal na palang may kabigatan ang iyong kalagayan. Maring Virgie, Ma'am Grace, upo kayo.
Alam mo, Ason, mula nung nabalitaan ko na may sakit si Nina, nagkaroon talaga ako ng malasakit na dalawin kita. Nais kong ibahagi sa iyo ang pag-asa, ang pangako ng Panginoon mula sa kanyang salita. Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hayaan mo kaming idalangin natin sa Panginoon ngayon. Kalagayan, lalo na ang sakit ni Nina. Dakilang Diyos, patid namin, sa oras na ito na kayo ay sa aming kalagitnaan, dinadala namin sa inyo ang sakit ni Nina. Kayo po, unat ng inyong mapagpalang kamay at inyo po siyang bigyan ng kagalingan. Ganon din, Panginoon, batid ninyo ang kanilang mga pangailangan. Sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang manggagamot. Amen. Ason, salamat sa iyong pagtanggap sa atin. Sana hindi lang itong una, masundan pa. Siya nga pala, meron akong ibibigay sa iyo ang salita ng Panginoon. Lagi mong basahin ang kanyang mga pangako. Salamat po sa binigay niyo po sa amin ito. Salamat po, Grace. Ma'am Virgie, salamat. Mang Dante, Aling Ason, bukas ay maaari na kayong makauwi. Maganda ang resulta at epektibo ang mga gamot na iniinom ni Nina, kaya napabilis ang kanyang paggaling. Pumunta na lamang po kayo sa cashier para malaman kung magkano po ang inyong babayaran kung mayroon pa po. Apo, Dok. Huwag rin po ninyong kalimutang bilihin ang kanyang mga gamot sa loob ng 1 linggo at pagkatapos ng 1 linggo, bumalik po kayo para sa kanyang follow-up check-up. Opo, Dok, gagawin po namin lahat ng mga sinabi mo. Pre! Kumusta na kayo? Oh, mayo man, pre. Kapasyar ka. Dayon. Nabasa mo yung pabatid ni Kapitana sa may meeting shed? Wala pa, pre. Ano daw yun? Mayroon siyang pinapaabot na may pagpupulong tayo sa Lunes pagkatapos ng flag ceremony para rin sa ating lahat na magsasaka. Dante, mahalagang makadalo kayo. Malay mo, masagot na yung matagal nating problema sa pagsasaka. Sana nga, Ason. Sige, pre. Magkita-kita na lang tayo sa barangay hall. Gusto ko rin marinig ang pabatid ni Kapitana. Sige pre, tuloy na ako. Ang yung kalabaw para pre, walang trabaho yun bukas. Baka gagamitin mo, puntahan mo lang ng maaga sa bahay. Maraming salamat, pre. Punta na lang ako ng maaga sa inyo bukas. Magandang umaga sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat dahil pinaunlakan ninyo ang aking pabatid. Gusto ko ring magpasalamat sa inyong mga magsasaka na personal kayong dumulog sa kawani at tanggapan ng pagsasaka. Merong magandang balita. Tinugon ng Diyos ang inyong panalangin. Sa makalawang buwan, may mga kawani ng Department of Agriculture na paparito upang makipagkonsulta at makipagdialogo sa inyong mga magsasaka. Gagawa rin sila ng mga series of trainings na may kaugnayan kung paano palaguin
ang ating kaalaman sa pagsasaka. Ito ay libre. Ang pakiusap ko lang, laanan ninyo ng inyong panahon at asahan ko ang inyong pagdalo. Salamat. Magandang balita ito mga pare. Mahalaga talaga na meron tayong dagdag at tamang kaalaman sa pagsasaka. Oo nga pare. Sana matugunan din ang ating pangailangan, lalong-lalo na sa binhi. Sa tagal ng panahon natin pinag-aantay, sana kasama na yun sa programa nila, di ba? Di kinanglan ta makatin sa aton nga meeting, kay parte ni sa aton pagbasakan. Basi may binhi sila panghatag. Kag subong man ta makadiskarte sang mga ideya parte sa aton talamnan. Ano nga yung sinabi ni pare? Baka daw maibigay na binhi. At patunging. Aw, amo galing. Tahimik ang bukid, hangin lang ang kasama. Mga pangarap ko'y tila ba nalalanta. Bawat patak ng pawis, tila walang kapalit. Ngunit patuloy pa rin kumakapit. Lumayo ang mahal ko para sa kinabukas. Oh, Dante, dito ka na pala. May magandang balita ba sa lakad mo? Oo naman, Ason. Sa Makalawa, may gaganaping pagsasanay sa barangay hall. Oh, may bisita ka pala. Magandang araw sa'yo, Dante. Magandang araw naman. Dante, siya nga pala, si Virgie, kaibigan ko. May butika sa bayan. Sige, Ason, Dante, tutuloy na ako. Malayo pa ang bayan. Sige, Virgie, salamat sa pagbisita dito sa amin, ha? Walang anuman. Dante, ihatid ko muna siya sa labasan. Munting sakahan, sa bawat gabing ako'y nag-iisa. Dante, siya yung kaibigan ko kanina, si Virgie. Siya yung dating nag-abroad, OFW. Ngayon, alam mo, Dante, maganda na yung kanyang kalagayan. Dante, hinihikayat niya ako mag-abroad. Total, malaki na rin ang ating mga anak. Gusto ko na rin makalaya sa kahirapan sa pagsasaka. Maraming gusto kong maibigay sa aking mga anak. Gusto kong mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Lagi na lang tayong ganito. Lagi na lang tayong naghihirap. Dante, gusto kong pag-isipan mo ng mabuti. Sa pagsikat ng araw, ang hirap ay magiging alaala na lamang. Iniisip kong mabuti ang mga sinabi mo, Ason. Naintindihan ko. Ako'y humingi ng patawad at pangunawa mo, Ason.
Gusto ko maibigay ang pangangailangan ng ating mga anak. Subalit, ang lahat ng pagsisikap ko at pagpupursige ay hindi sapat. Naiintindihan kita, Dante. At ako'y labis na nagpapasalamat na hindi matawarang kasipagan at pagmamahal mo sa amin. May tiwala ako sa iyo, Ason. Alam kong sa iyong puso at damdamin, nangingibabaw ang iyong pagmamahal. Iniisip mo palagi ang aming kapakanan at ikabubuti. At handa kang magsasakripisyo para sa amin. At salamat sa iyo, Dante. May tiwala ako na aahon tayo sa kahirapan sa awa at tulong ng Diyos. Nakausap ko na yung mga bata at naipakilala kay Virgie. Sa umpisa medyo malungkot, pero sumusuporta na din sila sa aking desisyon. At nangangakong magpakabait sila. Mag-aaral ng mabuti. Sa dulo ng bukirin, ako'y nakatanaw. Hinahanap ang bukas sa ilalim ng araw. Maraming pangarap ang tinangay ng hangin, ngunit ang pag-asa'y ayaw pa ring limutin. Tahimik ang daan, ngunit may tinig akong naririnig na nagsasabing huwag akong susuko. Bawat butil ng lupa'y may kwentong itinatago na balang araw ay magiging himala.
Nina, hindi mo ba namimiss si nanay? Kumusta na kaya si nanay? Bakit kaya hindi pa rin siya sumusulat sa atin? Siguro, talagang subsob na si nanay sa trabaho. Walang araw, Adong, na hindi laman ng isip ko si nanay. Oo nga. Ano na kaya ang balita sa kanya? Araw-araw ko siyang naiisip at pinagdarasal. Nina, Adong, mabuti dumating na kayo mga anak. May sulat ang nanay ninyo. Ibasa mo nga, Nina. Sige po, Itay. Mahal kong Dante, Adong at Nina, kumusta na kayo? Dalangin ko na datnan kayo ng sulat kong ito na nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Kung ako anyong kamustahin, sa awa ng Diyos, mabuti naman. Pagpaumanhin ninyo ako kung walang laging balita galing sa akin. Dahil halos lahat ng oras ko ay ginugugol ko sa trabaho alang-alang sa inyo. Lagi ninyong tatandaan na mahal ko kayo. Magpakabait kayong lagi at mag-aral ng mabuti. Mga anak, sundin lagi ninyo ang payo ng inyong ama. Dante, alam ko na mabuti kang ama, masipag at nauunawaan mo ang dahilan bakit kailangan ko mangibang bansa. Ingatan mo lagi ang inyong sarili at tatandaan mo ang puso at pagmamahal ko ay sa iyo lamang. Ason. Matagal na naghintay sa lupa, kahit mabagal ang takbo ng panahon. Hindi mapipigil ang tibok ng pangarap. Sa bawat pawis na pumapatak sa lupa, may kwentong hindi kayang bilhin ng ginto. Hanggat may araw na muling sisikat, patuloy akong lalakad hanggang umusbong. Marami mang nagsabing imposible, hindi ko hahayaang mamatay ang mithiin. Ang bukirin ng saksi sa bawat laban, at ang Diyos ang lakas sa bawat hakbang. Hindi lahat ng tagumpay ay mabilis dumating. May mga pangarap na kailangang pagtiisan. At kapag sumibol na ang inaasam, lahat ng luha ay magkakaroon ng dahilan.
kong sulit ang lahat ng paghihintay.